Araw-araw na pagbasa ng Biblia Araw 235. Lumang Tipan, 2 Chronicles 18:28-34, 2 Chronicles 11, 2 Chronicles 20. Kaya si Ahab, ang hari ng Israel, at si Jehoshaphat, ang hari ng Juda, ay nakipaglaban sa Ramoth Gilead. Sinabi ng hari ng Israel kay Jehoshaphat, "Magbabalat kayo ako at pupunta sa labanan, ngunit isuot mo ang iyong damit na pangari." Kaya nagbalat kayo ang hari ng Israel, at pumunta sa labanan. Nagutos ang hari ng Aram sa mga kapitan ng kanyang karwahe, sinasabi, "Huwag ninyong salakayin ang mga hindi mahalaga o mahalagang kawal. Sa halip, salakayin lamang ninyo ang hari ng Israel." At nangyari, nang nakita ng mga kapitan ng karwahe si Jehoshaphat, sinabi nila, "Iyon ang hari ng Israel." Umikot sila upang salakayin siya, ngunit sumigaw si Jehoshaphat, at tinulungan siya ni Yahweh. Pinaalis sila ni Yahweh palayo sa kanya. At nangyari, nang nakita ng mga kapitan ng karwahe na hindi iyon ang hari ng Israel, tumigil sila sa paghahabol sa kanya. Ngunit may isang taong hamatak sa kanyang pana ng sapalaran at tinamaan ang hari ng Israel, sa pagitan ng pinagdugtungan ng kanyang baluti. Pagkatapos ay sinabi ni Ahab sa nagpapatakbo ng kanyang karwahe, "Lumiko ka at dalhin mo ako palayo sa labanan, sapagkat malubha akong nasugatan." Lumala ang labanan sa araw na iyon, at ang hari ng Israel ay nanatili sa kanyang karwahe na nakaharap sa mga taga-Aram hanggang gabi. Nang lumulubog na ang araw, namatay siya. Bumalik ng ligtas si Jehoshaphat na hari ng Juda sa kanyang bahay sa Jerusalem. Lumabas si Propetang Jehu na anak ni Hanani upang salubungin siya at sinabi kay Haring Jehoshaphat, "Dapat mo bang tulungan ang masama? Dapat mo bang mahalin ang mga namumuhi kay Yahweh? Dahil sa ginawa mong ito, nasa iyo ang galit mula kay Yahweh. Gayunpaman, may ilang mabuting makikita sa iyo, iyon ay ang pagtanggal mo ng mga imahe ni Asherah palabas sa lupain, at itinakda mo ang iyong puso na hanapin ang Diyos." Sa Jerusalem tumira si Jehoshaphat, at muli niyang pinuntahan ang mga tao, mula sa Beersheba hanggang sa burol na lupain ng Ephraim at pinanumbalik sila kay Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Naglagay siya ng mga hukom sa lupain, sa bawat pinatibay na lungsod ng Juda. Sinabi niya sa mga hukom, "Pag-aralan ninyo ang dapat ninyong gawin, dahil hindi kayo humahatol para sa mga tao, ngunit para kay Yahweh, siya ay nasa inyo sa paghahatol. At ngayon, hayaan ninyong ang takot kay Yahweh ang sumainyo. Maging maingat kapag kayo ay hahatol, sapagkat walang kawalan ng katarungan kay Yahweh na ating Diyos, ni walang pinapanigan o pagtanggap ng suhol." Bukod dito, nagtalaga si Jehoshaphat ng ilan sa mga Levita at mga pari sa Jerusalem, at ilan sa mga pinuno ng mga sinaunang sambahayan ng Israel, para sa pagsasagawa ng paghatol para kay Yahweh, at para sa mga pagtatalo. Tumira sila sa Jerusalem. Tinagubilinan niya sila, sinasabi, bilang paggalang kay Yahweh, "Ito ang gagawin ninyo ng tapat at may matuwid na puso, kapag may dumating na pagtatalo mula sa inyong mga kapatid na nakatira sa kanilang lungsod, kung dahil sa pagdanak ng dugo, kung dahil sa mga batas o kautusan, palatuntunan o utos, dapat ninyo silang balaan upang hindi sila magkasala laban kay Yahweh, at upang ang galit ay hindi bumaba sa inyo at sa inyong mga kapatid. Kung kikilos kayo sa ganitong paraan, hindi kayo magkakasala." Tingnan ninyo, si Amaries na pinakapunong pari ang siyang mangangasiwa sa inyo sa lahat ng bagay na nauukol kay Yahweh. Si Zebedias na anak ni Ismael na pinuno ng sambahayan ng Juda, ang mamamahala sa lahat ng bagay patungkol sa hari. Gayon din naman, ang mga Levita ay magiging opisyal na maglilingkod sa inyo. Kumilos ng may tapang, at manahan nawa si Yahweh sa mga mabubuti. At nangyari pagkatapos nito, ang mga tao sa Moab at Ammon, kasama ang ilang mga Meyanita ay dumating upang makipagdigma laban kay Jehoshaphat. At may ilang dumating na nagsabi kay Jehoshaphat, "May isang malaking grupo ng mga tao ang paparating laban sa iyo mula sa ibayo ng dagat na patay, sa Aram."
Tingnan mo, sila ay nasa Hazazon Tamar, ito ay ang Engedi. Natakot si Jehoshaphat at itinalaga niya ang kanyang sarili upang hanapin si Yahweh. Nagpahayag siya ng pag-aayuno sa buong Juda. Nagtipon-tipon ang Juda upang hanapin si Yahweh, dumating sila upang hanapin si Yahweh mula sa lahat ng lungsod ng Juda. Tumayo si Jehoshaphat sa kapulungan ng Juda at Jerusalem, sa tahanan ni Yahweh, sa harap ng bagong patio. Sinabi niya, Yahweh, ang Diyos ng aming mga ninuno, hindi ba ikaw ang Diyos ng kalangitan? At hindi ba ikaw ang namumuno sa lahat ng kaharian ng mga bansa? Ang kapangyarihan at kalakasan ay nasa iyong kamay, kaya walang sino man ang makakatalo sa iyo. Aming Diyos, hindi ba ikaw ang nagpal-iyes sa mga naninirahan sa lupaing ito bago ang bayan mong Israel upang ibigay ito magpakailanman sa mga kaapu-apuhan ni Abraham? Nanirahan sila dito at ipinagpatayo ka ng isang banal na lugar para sa iyong ngalan, nagsasabi, kung dumating ang sakuna sa amin, ang tibak ng paghatol, o karamdaman, o taggutom, kami ay tatayo sa harap ng tahanang ito, at sa harap mo, dahil ang iyong ngalan ay nasa tahanang ito, at kami ay dadaing sa iyo sa aming mga paghihirap, at maririnig mo kami at ililigtas. Ngayon tingnan mo, narito ang mga tao ng Ammon, Moab, at bundok ng Seir, na hindi mo hinayaang malusob ng Israel nang sila ay umalis sa lupain ng Ehipto, sa halip, tumalikod sa kanila ang Israel at hindi sila winasak. Tingnan mo kung paano nila kami gantihan, sila ay darating upang palayasin kami sa iyong lupain na ibinigay mo sa amin upang manahin. Aming Diyos, hindi mo ba sila hahatulan? Dahil wala kaming kakayahan laban sa malaking hukbo na ito na paparating laban sa amin. Hindi namin alam kung ano ang aming gagawin, ngunit ang aming mga mata ay nasa iyo. Lahat ng Juda ay tumayo sa harapan ni Yahweh, kasama ang kanilang mga sanggol, mga asawang babae, at mga anak. At sa kalagitnaan ng kapulungan, ang Espiritu ni Yahweh ay dumating kay Jahaziel na lalaking anak ni Zacarias na lalaking anak ni Banayas na lalaking anak ni Jeiel na lalaking anak ni Matanayas, na isang Levita, isa sa mga lalaking anak ni Asaph. Sinabi ni Jahaziel, makinig, lahat ng Juda at kayong lahat na naninirahan sa Jerusalem, at Haring Jehoshaphat, ito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh, huwag kayong matakot, huwag kayong panghinaan ng loob dahil sa malaking hukbo na ito. Dahil ang laban ay hindi sa inyo kundi sa Diyos. Kailangan ninyong bumaba laban sa kanila bukas. Tingnan ninyo, sila ay paparating mula sa daan ng Ziz. Makikita ninyo sila sa dulo ng lambak bago ang ilang sa Jerol. Hindi ninyo kailangang makipaglaban sa labanan na ito. Manatili lamang kayo sa inyong kinatatayuan, manatiling nakatayo, at makikita ninyo ang pagliligtas ni Yahweh sa inyo, mga Juda at Jerusalem. Huwag kayong matakot o panghinaan ng loob. Lumabas kayo laban sa kanila bukas, dahil kasama ninyo si Yahweh. Yumuko si Jehoshaphat na ang kanyang mukha ay nasa lupa. At ang lahat ng Juda at mga naninirahan sa Jerusalem ay lumuhad sa harap ni Yahweh na nagpupuri sa kanya. Ang mga Levita, ang mga angkan ni Kohat at Korah ay tumayo upang papurihan si Yahweh, ang Diyos ng Israel na may napakalakas na tinig. Kinabukasan, maaga pa lamang ay gumising na sila at lumabas patungo sa disyerto ng Tiko. Sa kanilang pag-alis, si Jehoshaphat ay tumayo at nagsabi, makinig kayo sa akin, Juda, at kayo na mga naninirahan sa Jerusalem. Magtiwala kayo kay Yahweh, ang inyong Diyos, at kayo ay tutulungan. Magtiwala kayo sa kanyang mga propeta, at kayo ay magtatagumpay. Nang masabihan niya ang mga tao, itinalaga niya ang mga aawit kay Yahweh at magpupuri para sa kanyang banal na kaluwalhatian, na mauuna bago ang mga hukbo, at magsasabi, pasalamatan si Yahweh, dahil ang kanyang tipan ng katapatan mananatili magpakailanman. Nang nagsimula silang umawit at magpuri, nagtalaga si Yahweh ng mga kalalakihang lihim na seselake sa mga tao ng Ammon, Moab, at bundok ng Seir na paparating laban sa Juda. Sila ay natalo, dahil ang mga tao ng Ammon at Moab ay dumating upang labanan ang mga naninirahan sa bundok ng Seir, upang tuluyan silang patayin at wasakin. Nang matapos sila sa mga naninirahan ng bundok ng Seir, nagtulungan silang lahat upang wasakin ang bawat isa.
Nang makarating ang Juda sa isang lugar kung saan natatanaw ang disyerto, nakita nila ang mga hukbo. Sila ay patay na, nakahandusay sa lupa, walang nakaligtas. Nang lumapit si Jehoshaphat at ang kanyang mga tao upang mangsamsam sa kanila, nakita nila ang napakaraming kayamanan at mahahalagang hiyas na kanilang sinamsam para sa kanilang mga sarili, higit pa sa kaya nilang buhatin. Umabot sila ng 3 araw upang makuha ang mga nasamsam, napakarami nito. Sa ika-4 na araw, nagtipon-tipon sila sa lambak ng Beraka. Doon sila nagpuri kay Yahweh, kaya ang pangalan ng lugar na iyon ay Lambak ng Beraka hanggang sa araw na ito. Pagkatapos, sila ay bumalik, bawat kalalakihan ng Juda at Jerusalem, at sa pangunguna sa kanila ni Jehoshaphat sila ay bumalik sa Jerusalem ng may galak, sapagkat pinagalak sila Yahweh sa kanilang mga kaaway. Dumating sila sa Jerusalem at sa tahanan ni Yahweh na may mga lira, alpa, at trumpeta. Ang malaking takot sa Diyos ay nasa lahat ng kaharian ng mga bansa nang kanilang marinig na si Yahweh ang nakipaglaban sa mga kaaway ng Israel. Kaya ang kaharian ni Jehoshaphat ay tahimik, sapagkat binigyan siya ng Diyos ng kapayapaan sa palibot niya. Si Jehoshaphat ang naghari sa Juda, siya ay nasa 35 taong gulang nang siya ay nagsimulang maghari, at naghari siya sa Jerusalem sa loob ng 25 taon. Ang pangalan ng kanyang ina ay Azuba, ang babaeng anak ni Silhi. Lumakad siya sa mga kaparaanan ni Asa, ang kanyang ama, hindi niya tinalikuran ang mga ito, ginawa niya kung ano ang tama sa paningin ni Yahweh. Gayunman, ang mga altar ay hindi pa inaalis o hindi pa itinuon ng mga tao ang kanilang mga puso sa Diyos ng kanilang mga ninuno. Para sa iba pang mga bagay tungkol kay Jehoshaphat, mula una at hanggang sa huli, tingnan, nakasulat ito sa kasaysayan ni Jehu na lalaking anak ni Hanani, na nakatala sa aklat ng mga hari ng Israel. Pagkatapos nito, si Jehoshaphat, ang hari ng Juda ay nakipagkasundo kay Ahazias, ang hari ng Israel, na nagsasagawa ng labis na kasamaan. Nakipagkasundo siya sa kanya upang gumawa ng mga barkong pangkaragatan. Ginawa nila ang mga barko sa Esyon-Geber. At si Eliezer, ang lalaking anak ni Dodavaho sa Maresa ay nagpahayag ng propesya laban kay Jehoshaphat. Sinabi niya, dahil nakipagkasundo ka kay Ahazias, winasak ni Yahweh ang inyong mga ginawa. Winasak ang mga barko kaya hindi sila nakapaglayag. Bagong Tipan, 1 Corinthians 15:35-49. Ngunit may magsasabi, paano bubuhayin ang mga patay? At anong klaseng katawan mayroon sila sa pagparito nila? Kayo ay mga mangmang. Anumang inyong itinanim ay hindi ito lalago maliban sa ito ay mamamatay. At anumang inyong itinanim ay hindi gaya ng puno ng katawang kalalabasan, kundi binhi pa lang. Ito ay maaring trigo o ibang tanim. Ngunit ang Diyos ang magbibigay ng katawan nito ayon sa pagpili niya, at ang bawat binhi ay may sariling katawan. Hindi lahat ng laman ay magkakatulad. Sa halip, mayroong isang laman ang taong mga nilalang, at ibang laman naman para sa mga hayop, at ibang laman naman para sa mga ibon, at iba rin para sa mga isda. Mayroon din namang mga katawang panlangit at mga katawang panlupa. Ngunit ang kaluwalhatian ng katawang panlangit ay natatangi at ang kaluwalhatian ng panlupa ay naiiba. Mayroong iisang kaluwalhatian ang araw, at may ibang kaluwalhatian ang buwan, at may ibang kaluwalhatian ang mga bituin. Sapagkat naiiba ang isang bituin sa kaluwalhatian ng ibang bituin. Kaya gayon din, ang muling pagkabuhay ng mga patay. Ang nailibing ay nasa Syra at ang muling binuhay ay hindi nasa Syra. Inilibing ito sa kalapastanganan at binuhay sa kaluwalhatian. Inilibing ito sa kahinaan at naibangon sa kapangyarihan. Inilibing ito sa likas na katawan at binuhay sa espiritual na katawan. Kung mayroong likas na katawan, mayroon ding espiritual na katawan. Kaya ito din ay naisulat, naging buhay na kaluluwa ang unang tao na si Adan. Naging espiritu na nagbibigay buhay ang huling Adan.
Ngunit hindi unang dumating ang espiritual kundi ang likas, pagkatapos niyon ay ang espiritual. Ang unang tao ay sa mundo na gawa sa alabok. Ang pangalawang tao ay mula sa langit. Gaya ng isang taong gawa mula sa alabok, ganoon din ang mga gawa mula sa alabok. Gaya ng taong mula sa langit, ganoon din ang mga taong mula sa langit. Gaya natin na isinilang sa larawan ng tao na mula sa alabok, atin ding madadala ang larawan ng taong mula sa langit. Mga awit, Psalm 102 is the 12-17. Pero ikaw, Yahweh, ay nabubuhay magpakailanman, at ang katanyagan mo ay para sa lahat ng mga salinlahi. Babangon ka at maawa sa Sayon. Panahon na ngayon para kawan siya, dumating na ang takdang oras. Dahil minamahal ng iyong mga lingkod ang kanyang mga bato at nahahabag sa alikabok ng kanyang pagkawasak. Igagalang ng mga bansa ang iyong pangalan, Yahweh, at pararangalan ng lahat ng mga hari sa daigdig ang iyong kaluwalhatian. Muling itatayo ni Yahweh ang Sayon at makikita sa kanyang kaluwalhatian. Sa oras na iyon, tutugan siya sa panalangin ng dukha, hindi niya tatanggihan ang kanilang panalangin. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo na may mapagkumbabang mga puso, na nagbabalik tanaw sa mga kwento ng tapang at pananampalataya mula sa 2 Kronika. Tulad ni Jehoshaphat, naway hanapin namin ang iyong gabay sa aming mga pagsubok at umasa sa iyong lakas kapag kami ay nahaharap sa mga laban ng buhay. Habang pinagninilayan namin ang mga hiwaga ng muling pagkabuhay sa unang Korinto, tulungan mo kaming yakapin ang pag-asa ng bagong buhay at pagbabago na iyong ipinangako sa amin. Ipapaalala mo sa amin, gaya ng sinasabi ng Awit Kapitulo 102, na ikaw ay walang hanggan at mahabagin, na nagbabago ng aming mga espiritu kapag kami ay pagod na pagod. Inihahandog namin ang aming mga buhay sa iyong tapat na mga kamay. Amen.